Calm before the storm. Paglalarawan sa tahimik o payapang panahon bago dumating ang panahon ng ligalig. Akmang-akma ang sawikaing ito sa naranasan ng Pilipinas kung kailan walang anumang bagyo ang nabuo sa kapuluan sa unang bahagi ng taong 2024. Patapos na ang ikalimang buwan ng taon nang ideklara ng Pag-asa ang pagpasok ng bagyong Aghon na kalaunan ay 9 na beses na naglandfall sa bansa. Ito na ang hudyat ng pagsisimula ng typhoon season sa Pilipinas. At sinong mag-aakala na ang taong 2024 pala ay magiging deadliest typhoon season ng bansa sa loob ng nakalipas na isang dekada. Hindi nakapagtataka na sa tatlong magkakasunod na taon ay nanguna ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa sa buong mundo na pinakamadalas mahagupit ng matitinding kalamidad na dulot ng kalikasan ayon sa nilalaman ng 2024 World Risk Report. Sa isang pambihirang pagkakataon ay 4 na malalakas na bagyo ang sabay-sabay na nabuo sa karagatang Pasipiko at nanalasa sa Pilipinas noong buwan ng Nobyembre 2024. Ayon sa Japan Meteorological Agency, unang beses itong nangyari kung pagbabatayan ang mga tala ng eksperto na nagsimula noong 1951. At habang nananalasa ang bagyong Ophel sa ilang lugar sa northeastern Luzon, pumasok naman sa Pilipinas ang Super Typhoon Pepito na pang-anim sa magkakasunod na bagyong nanalasa sa bansa sa loob lamang ng isang buwan. Isa ang probinsya ng Catanduanes sa mga pinaka-naapektuhan nito. Karamihan naman pong dumaan dito malalakas na bagyo, halos nasanay na rin po. Marami na pong bagyo ang nagdaan dito sa aming baryo. Kaya lang, iba talaga, hindi masyadong malakas na katulad nito. Kung ikukumpara po sa nakaraan, itong si Pipito, malakas po ang hangin niya, sobrang lakas. Na tumatangay talaga ng mga bubong. Signal number 5 na daw po yun eh. Napakalakas talaga, grabe. Umiikot yung mga yero, nililipad. Kawawa talaga yung mga bahay oh. Kung dumaan yung malakas na hangin, pati yung mga yero po nag-aanuhan. Gumaganon yung bahay, umaangat. Parang may manong sobrang lakas na hangin dito eh. Buhawi po ata talaga yun. Kasi tinangay talaga kahit yung mga bagong paggawa na dyan na yupi-yupi talaga yung niya. Binuo yung bubong ko eh. Inangat po eh. Dumadagundong. Bumubilo talagang hangin. Bago pa man tuluyang maglandfall noon si Bagyong Pepito, ay una nang inabisuhan ng mga otoridad ang mga residente ng Catanduanes. Bago po manalasa yung bagyo, nag-ikot na po yung aming barangay captain na kung pwede daw po, wag magpagabi ng paglikas, lumikas ng mas maaga para nakasipti na kami. Tinakpan namin yung aming mga damit, mga trapal. Naiwan na lang doon sa bahay yung aming mga kagamitan. Yung mag-iina ko po, pinalikas ko na po. Hinatid ko po yung mga kailangan na gamit, yung mga ng mga bata, birth certificate, lahat ng mga nila, tsaka pagkain. Bagamat nakahanap ng pansamantalang masisilungan ay magdamag na gising ang mga taga roon upang magbantay sa mga kaganapan sa paligid. Talaga nakakatakot. Minsan nag-iiyakan yung iba. Walang natutulog kasi napapakinggan namin yung ng hangin. Mabuti na lang yung pinsan ko, may generator, maliwanag po kami. Hindi kami tulad sa iba na madilim. Doon sa nilipatan po namin, halos magdamag, nandun kami sa may pinto kasi parang maano yung pinto eh. Parang bubuksan niya ng hangin po. Lakas po talaga.
Magdamag po, walang tulog. Paano makakatulog? Nababasa, tapos kakalampag yung bubong. Parang binabayo. Ang alam, akala namin, katapusan na yun. Basta nag-aawak kami. Tapos nanalangin naman, bahala ka na po sa amin. Kayo ang aming kanlungan. Diyos ko lang, kanila lang namin natatawag na sana tumigil na po ito. Sa paghupa ng bagyo at sa kanilang pagbabalik sa kani-kaniyang tahanan ay tumambad sa kanila ang matinding pinsalang iniwan ng nagdaang kalamidad. Tumambad sa akin ang lungkot. Hindi ko po sukat akalain na yan matangay ng bagyo. Kasi matibay naman po yung mga bago naman kagamitan yan. Yero bago, mga kahoy bago. Naharap po yung ginamit kong kahoy dyan sa aking bahay. Pagdating ko po dito, nakatayo parang tinitingnan ko yung bahay ko. Nako, talagang wala yung bubong. Ubos yung lahat ng ng bahay, parte. Kasi yung ibang parts ng bubong ko, nakita po doon sa may bandang dike. Yung bubong po namin, yero po, tinangay po nung hangin, buo po. Ngayon lang po talaga nasira ang bahay namin. Paano ako babangon ng ayos? Bukod sa malalakas na hagupit ng bagyo ay mayroon pang ibang uri ng kalamidad ang nararanasan ng maraming Pilipino. Sa taya ng mga eksperto, 60% ng kalupaang Pilipinas o katumbas ng 70% ng populasyong Pilipino ay lantad din sa matitinding panganib na dulot ng pagbaha, tagtuyot, pagputok ng bulkan, lindol at landslide. Matindi po ang kalamidad ngayon kaysa noon po. Kasi ngayon sunod-sunod ang kalamidad, bagyo, landslide. Malalakas po yung mga lindol di pangkaraniwan. Minsan yung mga bahay talagang bumibitak na po. Mga 3 araw na ulan, yung lupa lumambot, kaya nabuwal yung malalaking puno ng akasya. Yung pangalawang palapag namin, nasa taas kami, inabot kami ng tubig. Pagkatapos ng bagyo, may baha pa sa amin ang lalim. Sabi ko, nagugutom na yung mga anak ko. Tumalon ako dyan sa bubong ng kapitbahay namin. Lumangoy ako. Umahawak ako dito sa mga puno. Yung kasagsagan po ng baha, halos parang 12 feet ata pong tubig kasi abot po doon sa nila, bahay po nila yung sa bubong po. Hanggang doon po yung tubig. Yung pinakasanipan niya po. Ito, napakataas ng tingnan pero abot pa yan sa loob po. Hanggang sa bintana po. Halos 3 araw po yung bago humupa yung tubig. Pag hupa po ng tubig, lumabas na po, lumindol po eh. Akala ko nga talagang malakas po yung paglindol po ng malalim pang tubig. Yun ang pinakadelikado po, lalo kung tatagal yung lindol. Panahon medyo makulimlim na, parang medyo mabahaw na yung asopre. Lumabas kami ni nanay, ni tatay. Tinignan namin yung Bulkang Kanlaon. Sabi niya, ang lakas na ng usok ng Kanlaon. Sabi ko baka puputok na yung bulkan. Nung pumutok yung bulkan, dito po kami sa banda nito. Tumingala po kami doon dito po kasi medyo kita po yung pagputok dito. Sobrang lakas ng apoy. Super itim po ng usok niya. Then po umulan po ng bato. Pumutok na, umulan na yun ng ashfall, dito na po ako sumilong, dito na ako pumasok. Marami ng bato, asopre at saka abo na yung tumama sa bubungan namin. Sugod atong lindol, nag-evacuate kami doon sa Kinuban. Kasama ko yung anak ko. Sa sunod, yung sunog. Tapos ngayon, landslide. Tungod sa kakusog sa impact sa yuta mo nang lupad po ang mga bato sa among balay ug yuta. Ay, buong buhay ko po, hindi ko po pa naranas yun. Kasi noon lang po na naranasan namin ang ganyan kalakas na bagyo.
Tsaka naiwan po ako doon sa bahay. Nung una po, hindi po pumayag kasi malakas po ang hangin. Kaya sabi ko sa kanya, bumabagsak na po tong bahay natin, anak. Kaya tumakbo ka natin. Nagliparan ng mga yero namin, tsaka may natatanggal ng mga kahoy. Bagsakan tong likod ko po. Nung nasaktan na ako, tumakbo na rin po ako pupunta sa kapitbahay namin. Bilang mga tao, hindi napigilan ng mga kababayan nating naging biktima ng kalamidad na makaramdam ng kalungkutan at panghihinayang sa mga ari-ariang kanilang pinaghirapang maipundar. Masakit po yung gano'n yung nangyari. Simple, pangkabuhayan po, anak buhay po namin yun. Nakakapanglumo, ma'am, pero ganun po talaga eh. Walang magagawa. Titingnan mo na lang yung bahay mo. Talagang wasak na at saka hindi ko na po alam ang gagawin ko noon. Iyak na rin ako noon, kabagis, pero hindi ko pinapakita sa mga anak ko na paupo na lang po ako. Paano ko itatayo muli? Kung ano ang gagawin ko. Wala po akong nagawa kundi ang lumuha kasi nag-iisa na nga ako sa buhay. Nang naging reaction ko yun, lungkot. Lumuha bilang panghihinayang kasi wala na akong matitirahan. Nalungkot po ako na naiiyak din kasi hindi ko na alam kung paano gagawin ko. Ako po, sabi ko, paano na kaya kami ngayon? Higit sa 10 milyong Pilipino ang apektado ng mga bagyo sa Pilipinas at hindi bababa sa 470 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian sa buong bansa ngayong taong 2024. Hindi pa rito kabilang ang mga pinsalang tinamo ng ating mga kababayan mula sa iba't iba pang mga kalamidad tulad ng trindol, pagputok ng bulkan, landslide, tagtuyot at mga pagbaha. Sa gitna ng ganitong mga sitwasyon, panahon na marami ang nangangailangan ng dagdiang tulong, ay hindi nagdalawang isip ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pagpapaabot ng lingap. Hindi lamang sa iba't ibang panig ng daigdig kundi maging para sa mga Pilipinong biktima ng kalamidad, kaanib man o hindi sa loob ng Iglesia. Nagpapadala ang Panginoon ng instrumento na makatulong sa amin. Kalagayan namin ngayon na wala kami, kapos kami. Kung wala ang lingap, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng makakain. Noong kasagsagan po ng pagbaha po ay karamihan po ay wala pong makain dahil po sa biglaan po pagdating po ng tubig. Kaya napakalaking bagay po ang nagawa po ng pamamahala. Hindi po nila kami pinabayaan po sa kabila po ng sakuna, kalamidad na nangyari po. Papasalamat po kami na magkakapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi niya kami nalilimutan sa dakong ito. Patuloy na naipapaabot yung mga tulong, lingap na naihatid po sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako ng napakarami sa ating pamamahala. Ako kay kong pasalamat sa Iglesia, samot na sa tagapamahala, tungod sa ilahang paghigugma. Bisan naami sa layo nga dapit, wala mi silang kiliran, pero wala din sila nagpasagad. Ilahang nakita ang among sitwasyon, nga naami sa kalisod, muna nagpadala sila og lingap. Dumating na yung lingap ng Iglesia, yung mga lokal na hindi na walang masaing. Sa madaling sabi, yung mga kapatid kumukuha ng lingap, hindi sila nabibigo, masaya sila. Nakakadala ng tubig saka bigas. Itawid doon sa mga kapatid, binabangka nila yun. Sa hirap ng kalagayan namin, hindi lang kami, pati yung mga kaibigan namin. Nararamdaman namin yung puso ng pamamahala. Kasi nandiyan agad yung tulong nila
Pwede daw pong pumunta kahit hindi iglesia, basta daw po pumila. Nagbukas po na sila ng gate, nagpapasok po, nagpila ulit. Tapos, binigyan naman po kami lahat. Malaking tulong po yun sa amin kasi nabigyan po kami ng tulong, bigas, tapos yung mga may dilata pa, tapos may kape. Malaking tulong po yun. Kahit kami nga hindi Iglesia ni Cristo, napasalamat kami nang bigyan kami ng tulong. Nagpunta ako dito sa Iglesia ni Cristo po. Nagpasalamat ako sa Panginoon na ginano si ka Edwardo Malo Kasangkapan nga makatulong po sa amin. Yan kami ng lingap, bigas, tubig at mga sardinas, noodles. Malaking tulong po sa amin kasi po walang-wala kami po eh. Para sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, lahat ng kanilang naranasang kalamidad sa taong ito ay nakatulong upang muli ay mapatunayan nila ang bisa ng taimtim na pagtitiwala sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Sa lahat ng mga nangyari dito sa amin, sa lugar namin, panalangin talaga ang sandata namin dito. Laging nakikiusap po, tulungan. Matatagin, malampasan, lahat ng mga nararanasan ngayon po. Taimtim po akong nananalangin sa Panginoong Diyos na sana po ay iligtas niya kami sa malakas na kalamidad na dumarating sa amin. Hiniling namin sa Ama na kung maaari ba iligtas kami sa paparating na kalamidad na ito. Alam namin na di kami makakaiwas. Bago po manalasa yung bagyong Pipito, ang naisip po namin mag-asawa, manalangin kami kung maaari, sana maligtas ang baryo namin, ang kalamidad ay lumihis. Kaya lang, huwag naman sa aming kagustuhan, kundi sa kanya pa rin. Bago po ako lumikas, nanalangin po sa Diyos. Ang sabi ko, Ama, ingatan mo pa po ang aking buhay. Gusto pang magsilbi sa iyo. Kahit na nandun sa evacuation center ako, laman ng puso ko ang Diyos. Kasi wala naman ibang mag-iingat, magliligtas eh. Lalong nagningas ang pag-asa at pananampalataya nila sa magagawa ng Panginoong Diyos. Alam ko, hindi naman ako pababayaan ng Ama. Alam na ng Diyos kung paano kami niya ilalayo sa disgrasya. Ang Diyos ang lahat ng nakakaalam ng kung tayo'y maliligtas o ano. Kasi hindi naman natin hawak ang ating buhay. Ayun, basta ako nananalig sa Diyos. Palaging Diyos ang aking nababanggit. Ama, bahala ka na po. Kung ano ang nangyayari po, kayo na bahala. Sa iyo na kami nagtitiwala. At tunay nga, nalampasan nila ang trahedya ng ligtas. Kaluyan ng taon, luwas mi, safety mi, sa akong tibuok pamilya po. Ang ko na lang sa isipan ko, kahit yung bahay namin, at least kami, safe kami mag-iina. Sa awa, tulong awa naman ng Diyos. Malulusog kami, walang napinsala sa amin. Kahit na nawasak ang bahay namin, ang importante, buhay po kami. Tapos hindi mawawala sa amin ang aming pananampalataya sa Kanya. Ang totoo po, hindi kami binigo ng Ama. Hanggang ngayon, buhay kami malakas, nakapaglilingkod kami. Kinikilala nila na may mahalagang dahilan kung bakit nila naranasan ang mabibigat na kaganapang ito sa kanilang buhay. Nakakaranas man kami ng mga pagsubok. Alam ko po na yung mga pagsubok na yun, talagang yun ay pinararanas ng Ama para maging dalisay, maging matatag kami sa aming pagka-Iglesia ni Cristo. Kagaya po ng ginto, bilang isa Iglesia ni Cristo, dinadalisay po, sinusubok po tayo, hanggang saan po tayo. Kung sa panukat ng tao, nakakapagod talaga po. Pero doon tayo tumitingin sa sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan talaga tayong dalisayin. Pagsubok lang po yun. Sinusubok ang aking pananampalataya. Kung si Job nga, matindi pang pagsubok. Dahil sa ganitong positibong pananaw, patuloy silang nagkakaroon ng pag-asa
na sila ay makakabawing muli mula sa mga trahedyang sinapit. Sumusumpalataya po ako. Kayang-kaya ko po ano yan sa tulong ng Ama. Makakaahon din naman tayo. Iniisip ko, mayroong ibibigay ang Diyos na higit pa sa nawala naming kabuhayan. Sa kabila po ng lahat hindi ako nawala ng pag-asa. Babangon at babangon din po ako sa awa tulong ng Panginoong Diyos. Buong buo po ang aking pananampalataya na Diyos, ano man ang mangyari sa buhay ko, ang Ama pa rin ang pinananaligan ko. Tutulong sa akin. Buo ang kanilang loob na kakayanin nilang mapagtagumpayan ang anumang kalamidad ng buhay dahil sa pangakong tulong ng Panginoong Diyos. Kaya kahit mahirap lang po kami, hindi kami takot sa anuman mangyari sa amin dahil syempre kasama namin yung Ama. At kahit anong bagyo, hindi ako susuko dahil wala namang mangyari. Kung susuko ako, wala naman akong magagawa. Tiwala lang po sa ating may kapal. Kahit magkanda sira-sira yung mga bahay namin, basta iligtas niya kami at kami maglilingkod pa sa mabuhay pa kami, maglilingkod kami. Pagdating sa pagtupad, kahit dinaanan man kami ng bagyo, wala pong nababago sa amin. Ano man ang pagsubok na dumating sa aming buhay o kalamidad, ay patuloy kaming maglilingkod po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano man po ang mangyari po. Bilang masisiglang kaanib ng Iglesia ni Cristo, nanghahawak sila sa mga pangako at aral ng Panginoong Diyos na kanilang napakikinggan sa tuwing sila ay dumadalo sa mga pagsamba. Ayoko pong hindi ako makasamba. Ngayon nga po may pagsamba kami. Kahit na po malakas ng hangin, pupunta pa rin kami. Kahit nababasa kami. Sa pagsamba po, doon po natin matatanggap yung panibagong sigla po, lakas na ating kailangan po. Lalo na po sa mga pagsubok po sa buhay at doon rin po matatagpuan po yung payapa ng isipan po. Hindi ko pababayaan po ang pagsamba, pagtupad ko ng tungkulin. Tumanda na po ako dyan sa tungkulin. Na kahit anong mangyari sa aming buhay, sasamba at sasamba pa rin po. Ako kabalugid ko nga ang atong buhi nga Diyos tabang anda mo tabang sa atua po kay hatang mga anak po nya mo nang bisag asa mi makapadulong amo ag yung ginakuan among pagsimba, pagpangalagad sa iyaha kay kinirajud ang makatabang sa amoa. Sa panahon ng mga pagsubok, kinikilala ng mga kaanib ng Iglesia ang pagmamalasakit at pag-ibig ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Parang wala na pong pahinga ang tagapamahalang pangkalahatan natin. Napakasipag po ng ating tagapamahala. Nagpapasalamat po kami kang Eduardo, yung mga tagubilin niya, yung mga hinahatid niyang mensahe sa kabuuan ng Iglesia, talagang nagpapatibay po ng pananampalataya. Maraming salamat po kay Eduardo Manalo. Napakalaking tulong po ang ginagawa niyo sa amin. Na anuman po ang dumating sa mga pahatid liham niya o mga pagtuturo niya sa mga pagsamba, talagang nakakapagdagdag ng lakas po. Laking pasasalamat ko sa pamamahala. Malayo man ang dakong aking kinalalagyan, ako man ay saklaw ng kanyang alaala. Nasasaktan man at nahihirapan, bunga ng mga pinsalang dulot ng trahedya, natuto ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na pahalagahan ang tunay na kayamanan na kanilang tinataglay. Walang ibang yamang mahihigit po kapag ikaw ay isang Iglesia ni Cristo. Mawala na po lahat ng kahit gamit po bahay, basta ang tungkulin nandyan. Ang tungkulin, hawak-hawak po namin. Yun po ang kayamanan ko eh. Yun po ang kayamanan namin, tungkulin po. Lagi kong ipinapaalala sa mga anak ko na kahit mawala man lahat,
lahat sa amin, huwag lang ang ating pananampalataya po. Kahit na ano pong mangyari, mawala na ang lahat, hindi ako titigil sa pagsamba. Yan po ang aking pangako sa buhay ko. Ang mga sakuna at kalamidad ay bahagi na ng buhay ng tao. Batid ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, kaya naman hindi sila nababahala gaano mang kabigat ang maranasan nilang trahedya o delubyo. Bagkus ay lalo pa silang naninindigan sa kanilang pananampalataya bilang mga lingkod ng Diyos na ang kaukulan ay sumamba, maglingkod at magpasalamat sa Kanya. Kahit ano po ang mangyari, manghahawa ako bilang lingkod ng Diyos. Iglesia ni Cristo ko habang nabubuhay. Hindi ako bibitiw. Ang amo ang gikuptan karon nga kami sa akong asawa, ang kining amo ang pagtuo, pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Mo na bisag asa mi makaabot or mag-unsa man mi dili gyud nako ikambyo ang akong pagtuo, pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ako at ang buong kong sambahayan po ay hindi hihiwalay po sa loob ng iglesia. Hanggang sa wakas ng aming buhay, manindigan po kaming Iglesia ni Cristo po. Ipikit na lang po ako, kukunin na lang po ng Diyos ang buhay ko, diyan po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang hinahangad ng bawat Iglesia ni Cristo po ay ang makarating doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos na bayang banal, ang tunay po nating tahanan. Habang binubuo ang istoryang ito, muli na namang pumutok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. 2 beses siyang pumutok sa taon na ito. Tulad ng napatunayan ng maraming kaanib ng Iglesia ni Cristo na nakaranas ng kalamidad ngayong 2024, iisa lamang ang damdaming namamayani sa mga taga roon. Mas lalo po tayong magpasalamat kasi ganun man yung mga trahedya, iniligtas pa rin tayo. Ang pag-iingat niya, higit sa lahat, nakatawid kami sa kalamidad na dumating sa buhay namin. Mas lalo pong may dahilan na magpasalamat dahil hindi po mabilang yung kabutihan ng Ama na ginawa po sa amin.